Ano nga ba talaga ang tunay na plano ng mga rulers sa mundo ng mga tao? Bakit nila pinapadala ang mga iba't ibang monster upang kalabanin ang mga hunter? Dahil sa episode na ito ay sasagutin ng Monarch of the Beginning ang lahat ng katanungan ni Jinwoo. Matapos ang matinding bakbakan sa pagitan ni Jinwoo at ng pinakamalaking giant, nabigyan ng 4 na level up ang ating bida. Ngunit mayroon siyang kakaibang napansin nito. Biglang dumating si Jinwoo at sinabing napaka-amazing daw ng kanyang brother dahil nagawa nitong talunin ang giant boss. Nagtataka si Jinwoo kung bakit hindi sinasabi ng system na nagawa niyang talunin ang dungeon boss. Kaya malaki ang kanyang hinala na hindi pa tapos ang raid. At wala siyang nakitang black smoke shadow, ibig sabihin hindi niya kayang i-extract ang pinakamalaking giant. At nang sinubukan talaga ni Jinwoo na i-extract, sinabi ng system, shadow extractions cannot be used in this target. May kakaibang napansin si Jinwoo, kaya pinigilan niya si Jinwoo na humakbang habang kinukuha niya ang Demon King Dagger. May unti-unting lumalabas sa bibig ng giant. Ito pala ay si Bero, na ngayon pa lang nakalabas. Napagtanto ng ating bida, kahit patay na ang giant, umaapaw pa rin ang napakalakas na mana, to the point na natatabunan nito ang malakas na presence ni Bero. Biglang nagkaroon ng mana storm galing sa loob ng gate. Kaya bigla siyang nag-aalala para kay Jinwoo. Buti na lang kaagad na protektahan ni Igris si Jinwoo. Ina-absorb ng gate ang mana ng pinakamalaking giant at sa sobrang lakas ng mana absorption, nagawang magilitan ang mukha ng ating bida na kailanman hindi pa niya nararanasan ang ganito kalakas na mana pressure. Sinabihan ni Jinwoo si Jinwoo na mag-antay na lamang dito dahil susubukan niyang pumasok sa loob ng gate upang malaman kung ano ang nangyari sa loob. Sobrang ganda talaga ng 6-Eye Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Sa pagpasok ni Jinwoo, nagulat siya sa kanyang nakita. Isang napakalawak na lugar na may mga ribulto ng mga demonyo. At naisip niya, well dapat naman talaga malawak ang lugar na ito dahil dinadaanan nito ng mga giant. Lumabas si Bero at tinanong kung may kakaiba bang narinig si Jinwoo. May kakaibang narinig ang ating bida ngunit hindi niya akalaing naririnig din pala ito ni Bero. At ang narinig pala nila ay isang nilalang na tumatawa. Napaka-weird daw ng kalaban na ito, wika ni Jinwoo. Dahil siya bilang isang kalaban na pumasok sa gate upang mag-invade, tinatawanan lang siya nito. Kaya mas lalong nagka-interes ang ating bida na puntahan kung sino ang humahalakhak para sa kanya. Sinabi ng kalaban habang humahalakhak sa tuwa, sa totoo lang nakakatawa daw ang mga ruler dahil masasaksihan ng mga ito kung sino ang unang nakakakita sa kanya. At nang nakita niya si Jinwoo ay sinabi niyang maligayang pagdating, Monarch. At makikitang isang giant na nakadena sa buong katawan at parang ito ang pagkakataon na matagal na niyang hinintay. Nakita ni Jinwoo ang giant at nagdadalawang isip siya kung ito nga ba talaga ang boss ng gate. Wika ng giant, napakawalan siya sa kadena na ito. Alam daw niya kung ano ang pinaplano ng mga rulers at dapat kaagad itong malaman ng mga monarchs. Ngunit bigla niyang napansin na hindi ito ang kilala niyang Shadow Monarch. Tinanong ni Jinwoo ang giant boss kung ang ruler na sinasabi nito ay ang responsibilidad sa pagkakadena niya. Sagot ng giant boss, gusto siyang gamitin ng mga ruler upang makabuo ng pundasyon sa binabalak na digmaan against Monarch. Naisip ni Jinwoo, marami na siyang nakakausap na monster, subalit ito lang ang nakakapagsalita na kayang i-explain ng lahat. Tinanong ni Jinwoo kung sino ang mga sinasabi nitong ruler. Sagot ng giant, sila ang mga sinaunang kalaban ng mga monarch. Kaya naisip ni Jinwoo, kung ang kalaban ng mga ruler ay ang mga monarch, ibig sabihin kalaban din niya ito. Kaya ang giant na kaharap niya ngayon ay isang monarch. Sinabi ng giant ang lahat ng monarch at ruler ay posibleng minomonitor si Jinwoo at hindi daw nito kayang kalabanin ng lahat gamit lamang ang sarili nitong lakas. Kaya kailangan nito ng suporta galing sa kanya. Tutulungan daw niya si Jinwoo kapag makawala siya sa kadena na ito. Nagulat si Jinwoo bakit naman tutulungan ng isang beast monster ang isang tao na kagaya niya. Kaya wika ng giant, papaniwalain niya si Jinwoo na totoo ang kanyang sinasabi. Nag-cast ng magic spell ang giant na ikinagulat ni Jinwoo dahil sinabi ng system, ang King of Giant na si Lygia, ang Monarch of the Beginning, nag-cast ng magic spell, ang Pledge of Trust. Kapag tatanggapin ni Jinwoo ang kasunduan, si Jinwoo at ang giant na si Lygia ay hindi pwedeng magsinungaling sa isa't isa.
Tinanggap ni Jinwoo ang kasunduan at sinabi ng monarch kay Jinwoo na pakawalan siya sa kadena dahil tutulungan niya ito. Biglang sinabi ni Jinwoo na hindi niya sinasadyang sabihin, pinagkakatiwalaan daw niya ang monarch. Kaya nagulat ang ating bida kung bakit niya yon nasabi. Naunawaan ni Jinwoo ang effect ng skills at tinanong niya kung bakit naiiba ang monster na kaharap niya ngayon sa ibang mga magic beast monster. Naintindihan ng monarch kung ano ang ibig sabihin ni Jinwoo. Ang mga magic beast daw na tinutukoy daw nito ay mga denizens of Chaos World. At tinanong din niya kung paano daw naisip ni Jinwoo na pagkukumparahin ang mga denizens of the Chaos World sa isang monarch na kagaya niya, na siya naman ang namumuno nito. Sinabi ng Giant King ang mga denizens na lumitaw sa gate ay ang mga naghihirap na monster dahil sa pagkakabihag nito sa mga rulers. Since sila ay nakaranas ng struggles and pain, kaya mayroon itong destructive mindset. Subalit siya ay isang monarch, isang king, kaya mayroon siyang kakaibang katinuan at nag-aantay lang siya ng tamang pagkakataon na makatakas sa mga kadenang ito. Tinanong ni Jinwoo kung ang mga ruler na sinasabi nito ay ang mga silver soldier na mayroong pakpak. Sagot ng giant, sila daw ay mga soldier ng mga ruler. Kaya muling tinanong ni Jinwoo kung bakit pinapadala ng mga ruler ang mga magic beast sa kanilang mundo. Napangiti ang Giant King at sinabing ito ay dahil naghahanda ang mga ruler para sa paparating na napakalaking digmaan against monarch at ang mundo ng mga tao ay gagawin nilang battlefield. Wika ni Jinwoo, hindi niya naiintindihan kung paano nila gagawing battlefield ang mundo ng mga tao sa pamamagitan lang ng pagpapadala ng mga magic beast at mukhang hindi niya naiintindihan kung paano gagana ang plano na yan. Sagot ng Giant King, napakasimple. Gusto ng mga rulers na i-imbue ang mana sa mundo ng mga tao. Ang mga magic beast na nag-emerge galing sa gate ay mga cursed at ang mana na lumalabas sa gate ay isang blessings. Marami ang nagsasabi ito ay mga hunter. Ngunit ang mga object na galing sa gate na mayroong mana like essence stones, mana crystal ay currently ang pinaka-the greatest source of energy sa buong mundo. Subalit, ginagamit ito ng mga rulers upang paghandaan ang malaking digmaan. Ang density ng mana sa buong mundo ay lumalaki araw-araw. Ginagamit ng mga rulers ang mga nabihag na magic beast upang i-fertilize ang dugo sa buong mundo. Gamit ang mana, pinapalakas nito ang mundo. Kaya plano ng mga rulers na gumawa ng isang mundo na hindi kayang mawasak kapag mangyayari ang malaking digmaan. Tugon ng ating bida kung anong klaseng war ang ibig sabihin nito. Sagot ng Giant King, isang rematch na digmaan sa pagitan ng monarch at rulers. Kaya soon, darating ang panahon, ang mundo ng mga tao ay magiging isang impyerno. Sinabi ng Giant King kay Jinwoo, wala na silang oras. Kapag malalaman ng ibang monarch at mga rulers na siya at si Jinwoo ay nagkakaroon ng kasunduan, ang dalawang side ay kaagad ditong mangingialam. Sa katunayan, isa sa mga sugo ng mga rulers ay nagsisimula ng humakbang. And I guess ang ama ni Jinwoo ang ibig sabihin ng monarch of the beginning. Tugon ni Jinwoo, bakit naman siya hinahabol ng mga monarch at rulers? Sagot ng Giant King, wala ka talagang alam. Wika nito, ang kapangyarihan daw na pinoposes ngayon ni Jinwoo ay hindi sa kanya. Sa katunayan, ang tunay na nagmamay-ari nito ay tinaridor ang mga monarch at rulers. Kaya both side, monarch at rulers, ay magiging kalaban ni Jinwoo. However, ipinapangako niya na lalaban siya sa side ni Jinwoo. Kaya biglang naisip ni Jinwoo ang mga bagay na palagi niyang ginagawa. Kung gusto daw nitong lumaban kasama siya, mas maganda kung magiging isa ito sa kanyang mga shadow. Napadilat ang mga mata ng monarch of the beginning sa sinabi ni Jinwoo. Sinabi ng Giant King kay Jinwoo, ang mga monarch at rulers ay mayroong astral bodies. Ibig sabihin nawawasak sila kapag sila ay namamatay. Kaya hindi sila pwede magiging isa sa mga shadow soldier. Kaya pakawala na siya ngayon din dahil binigay na niya ang lahat ng mga sagot sa katanungan ni Jinwoo. Naisip ni Jinwoo na nauunawaan na niya ang sitwasyon. Subalit bakit napakadali lang ng lahat at parang mayroon pa siyang nakaligtaan habang kinukuha niya ang Demon King Dagger. Pinutol ni Jinwoo ang chain ng Monarch of the Beginning at nangangako itong susuportaan niya si Jinwoo at tutulungan sa mga layunin nito. At ito daw ang kasunduan sa pagitan ng dalawang monarch. Nakawala ang isang kamay ng Giant King at naisip niyang sa isang split second, akala niya nakita niya ito. Ngunit isa lang pala itong hallucination. And I guess ang ibig niyang sabihin, yung lumitaw ang mukha ng original Shadow Monarch sa mukha ni Jinwoo kanina. Wika ng ating bida, kung tutulungan siya ng isang monarch, ibig sabihin ba nito na nasa side ng mga tao ang King of Giant na si Lygia? Hindi nakasagot ang monarch at sinabi ng ating bida, bakit ka hindi nakasagot? Dahil ba sa Pledge of Honesty? Nakita ni Jinwoo ang isang bato na nasa batok ng Giant King, kaya tinanong ng ating bida,
ang mana crystal na nasa likod ng iyong leeg, ito ba ang boses ng mga ruler na palaging nagsasabi sa mga monster na patayin ng mga tao? Hindi nakasagot ang Giant King at biglang inatake si Jinwoo. Ngunit pasimple lamang itong inawasan ng ating bida at kaagad sinaksak ang dibdib nito gamit ang Demon King Dagger. Sinabi ni Jinwoo, kalimutan mo na lang ang kasunduan natin. Baka ikaw pa ang maging sanhi ng calamity sa mundo ng mga tao. Sagot ng Monarch, mali ka. Hindi ako ang calamity kundi ikaw. Muling inatake ng Monarch si Jinwoo, kaya iniwasan lang ito ng ating bida at iniwanan ng 3 saksak sa braso nito. Ngunit muli pa ring umatake ang Monarch kahit ito ay duguan na. Subalit sa pagkakataon na ito ay walang awang sinaksak ni Jinwoo ng ilang beses ang dibdib ng Monarch of the Beginning na si Lygia. Sinabi ng Giant King, ang laban sa pagitan ng mga denizens of the Chaos World, which is ang mga magic beast, ay magsasanhi ng pagbabago ng mundo hanggang sa magiging bloody battlefield ang mundo ng mga tao. At pinapanalangin niya ang lahat na gusto nilang protektahan ay masusunog hanggang sa magiging abo dahil ang malaking digmaan ay magaganap. Wika ng ating bida, hindi mangyayari yan. Pagkatapos, pasimple itong nagdash upang pugutan ng ulo ang Giant King. Official na sinabi ng system na patay na ang dungeon boss, ang one of the 9 monarch, ang monarch of the beginning na si Lygia. Palabas na si Jinwoo sa gate habang gumugulong pa ang ulo ng Monarch at sinasabi ng system na nakatanggap si Jinwoo ng malaking experience at kinakalculate pa ito ng system. Dismayado si Jinwoo dahil wala siyang na-extract na isang malakas na monster sa isang S-rank gate, ngunit mayroon naman siyang nakuha na isang maliit na item. Pagkatapos nag-level up ang ating bida ng 8 beses at si Jinwoo ay nasa level 122 na. Lumipat ang eksena sa isang malaking mansyon at naglanding ang isang helicopter. Ito pala ang mansyon ni Christopher Reed, isa sa national level hunter ng US. Sinabi niya hindi niya inaasahang mayroon siyang bisita sa araw na ito. At ang kanyang mga bisita, ang isa sa deputy director ng Bureau of Hunter at si Mesa Selner. Sinabi ng deputy na mayroon siyang i-discuss kay Christopher. Kaya kung ayos lang sana, paalisin niya ang lahat ng kanyang mga tauhan. Inutusan ni Christopher ang kanyang assistant na dapat walang lumapit sa kanyang kwarto hanggat hindi umaalis ang kanyang 2 bisita. Nasa loob na ng kwarto ang 3 at tinanong ni Christopher kung ano ang balita na nagdala sa kanila papunta dito. At kung patungkol daw ito sa isang S-rank gate na lumitaw sa bandang east, wala siyang balak na pumunta doon. Sinabi ni Mrs. Selner, hindi ang bagay na yan ang pinunta nila dito. Ang dahilan kung bakit sila nandito ay gusto nilang ipaalam ang importanteng bagay na mas seryoso pa sa isang S-rank gate. Nagtaka si Christopher kung ano ang bagay na mas importante pa kaysa sa isang S-rank gate. Biglang nagulat ang national level hunter nang sinabi ni Mrs. Selner na mayroong chance na mamatay si Christopher Reed in the near future. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!